Manual key siya before, and then pinalitan namin ng smart lock. So, sa ngayon wala pang internet, and ikakabitan namin siya ng smart lock gateway. So, manonotify si owner kasi medyo may trust issue yung mga unit owner talaga sa ngayon. So, kailangan transparent din kami sa kanila kasi mahirap na maraming duda or something. So, mas magandang transparent. So, ito, smart lock gateway. Ang ginagawa nito is kapag ka may wifi, nanonotify siya na may pumasok, and then kung ano yung code na ginamit ninyo. So, iba ang code sa cleaner, iba ang code sa guest, so iba din yung code ng maintenance namin para ma-identify nung unit owner namin kung sino yung pumasok. Yan. So, ito yung supply. Ayusin pa namin yan. Ito kay unit owner na to. Kompleto na siya actually. Yan o. Maayos yung unit. Kompleto na. So, ito, possible pinapinturahan ni owner. Marami siyang mga gamit dito. And yung iba, tinago na namin sa storage. Dyan. Tinago namin sa cabinet niya. Yan. Good for 4 person lang. Para mas maganda, mas mabilis i-inventory kapag ka 4 lang. And dito, ang ginawa pala namin, i-regrout namin. So, pagka kami nag-handle, usually naka-maintain yung ganito namin 2 to 3 months. Pagka madumi na, nire-regrout na namin. Punta tayo dito sa bathroom area. Sa bathroom area, ito, lagyan namin ng sealant bago para malinis siya tignan. And wala na siyang space sa washing machine, so tinanggal nila to. And then, ito, dalawa. Dito ko pala ilalagay yung sa hair dryer. Diyan ko ilalagay. Yan. So, ito yung ginawa ni unit owner dito. Glass enclosure, pinalitan niya rin to ng ilaw na maganda. And meron tong parang moist dito. Pero titignan namin, obserbahan namin. Actually, pininturahan na namin to pero masyadong kita lang siya konti. Pero pininturahan lang namin. So, ito yung house rules. Then, contact number. And ito yung mga add-ons. So, sa Airbnb type, meron kaming mga ganyan. Kung gusto nilang mag-additional. And dito sa space na to, maraming nilagay dito si unit owner. Tinanggal ko muna. Parang minimalist. Maganda naman na kasi yung unit niya. And dito sa side na to is mirror. Naka-mirror siya. So, mas malaki siyang tignan. Actually, sa ngayon, maganda na yung unit. Kasi deep cleaning talaga namin. Yan. Maghihintay pa kami ng installation ng woofy dito. Ganda ng mga in details na mga diba? Ang ganda. So, hindi ko alam kung sino yung designer. Ito yung mga gamit ni owner din na nakatago lang to. Pero nilabhan namin and then inayos namin. Ayan. Ganda oh. So, yung aircon, nilinis na rin namin. And dito may area for vanity siya. Oh. Ang ganda. Hindi ko napansin. Dito ko tuloy nilagay. Pero okay lang. Mag-ano na lang ako ng extension. Nandito sa baba eh. Yan. So, ito yung view. Yan. So, yan. It's facing Manila Bay. Pero hindi na masyadong kita. Ano to? Lime Hotel. Lime Hotel yan. Here. Pagkitang kita. Ito yung reclamation area ongoing. So, may disadvantage, may advantage yung reclamation area. Ang para sa akin is for development. So, if ever in the future, maraming development and maraming residential na kailangan. And then, yung mga condo dito sa harap, dito sila mag-occupy. Kasi imaginein mo, office.
Yan, puro offices yung nandyan. So, saan sila titira? Dito sa SMDC. Yan. Ang fireworks dito. So, ito yung Manila Bay. Yan. Talagang nag-invest ako sa phone para makita ninyo kung ano yung development dito. Ito pala, may papakita ko sa inyo. So, ito is sa harap ng C Residences and ICE Residences. So, by 2027, yung development na to is magiging parang convention. So, extension siya ng Arena and SMX. So, possible kapag ka may event, may convention, saan sila mag-i-stay? Dito sa atin sa SMDC. And yun lang yung tour ko ngayon. And ililist ko na siya. Ay, mainit lang dun sa labas. Pero pagka sunset, sobrang ganda talaga dito. So, kita mo pa, may portion pa ng Manila Bay or something meron dito. Sa mga unit owner na gustong mag-invest ng vacational home, meron kaming below market value ngayon. And then, same with the parking, less than 1M meron din po. Direct kay SMDC. So, if ever, thank you for watching and Merry Christmas sa lahat.